Inimbitahan po ako para pag-usapan namin yung ah, pagpapalakas sa mga cases, no, na tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? May ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, o na NBI, na kinikase yung bahay. In fact, I think na-record ni Orbilio yung sinabi ni Bolontate, na sinabihan si Bolontate, nasabihan si Orbilio na kinasing ng NBI yung bahay niya. NBI? Oo. Okay. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Okay. Ganon, no? Okay. So, kasi si Bolontate tumawag kahapon sa isa. Sa 14 mo? Sa 14. Okay. Oo. And then may mga sinabi siya na hindi ko muna masabi ngayon sa inyo. Pero in essence, ano? Nagre-regret ba o ano? Paano? O nagre-recruit pa na magre-recant? Mixed eh. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya, na namamaga ang mata. So personal nagkita? Hindi, video call. Video call, okay. And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Yung tatlo? Apat? Yung apat. Sino may hawak sa kanila? Ha? Detained by whom? Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Okay. Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana na nasa mabuti silang kalagayan. Apat. You can say under threat yung apat? Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh. Or sir, ang assessment mo, can I say that you think that they are under threat? Or controlled or Their movement is restrained. No? okay. Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. No? Okay. So na-record yung video ko? Were there during the video call? Wala ako. After Pero ipinakita na lang sa akin after. so na-record? Oo. Sir, nabanggit ba kung paano sila napunta doon o bakit sila magkakasama? When was the last time you saw them? Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin to. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanila. Pero walang sisihan later, sabi ko ba? So ba, nagsisisi ba yapat niyan? I'm not sure. Okay. Sir, so first, you think that their movement is more restricted because They are inside a room na nakita during the video call, medyo gumagalaw yung kwan, di ba? Gumagalaw siya, pero lang maliit na bintana na nakita. Ganun. So, ang kausap ay si Bolontate, one of the four, di ba? Sino kausap sa side niya? Gil, nabigat. Nabidad. Okay. So, okay. Magkasama po silang apat dun sa room na yun or isa lang? During the conversation, si Bolontate lang ang kausap. Hindi niya nakita yung... How do you know na magkakasama yung apat? In one di ba room. in-interview sila? Sa hotel yun eh. Ano? Kasama sila. I'm talking about the phone call between Bolontate and Navidad. How did we know, sir, na at that point that they were talking sa video call, yung tatlo kasama ni Bolontate are confined in a space? Ang sinabi ko ay during the conversation, ang nakita lang si Bolontate. Okay. So, ang restricted sino, sir? Based sa nakita ko,
Buluntate lang kasi hindi ko nakita yung tatlo eh. Okay. Okay. So ang sabihin namin, ang restricted movement, buluntante lang. Tama? Oo, kasi siya lang ang nakita eh. So sa second aspect, the ombudsman is still interested in not naman, for lack of a better term, no, using some of the knowledge of the 14 others. Of course, oo. Okay. Kasi 5 yan ang naiwan, 3 yung nag-recant, no, of the 8. Up to 8, yes. But when these 8 were interviewed individually, may kasama sila na hindi kasama sa nagpirma, no? Okay. Alam mo sa kanila body. And I will be preparing together with the ombudsman lawyers and affidavit from those who were able to observe the proceedings during the question and answer exercise between the witnesses and the ombudsman lawyers. So the affidavit will state their knowledge about the investigation or about the operation ng maleta. No, about the process, how they were interviewed. Kasi ang sabi ng 4, pinilit sila at tinakot ng ombudsman. Yes. No? And pasisinungalingan yan ng iba na nakakita Okay. noong ini-interview sila. Alright. Pero sir, yung in terms of the 14 others na may alam ng operation ng maleta, gagamitin doon pa sila ng ombudsman? Ah, May ganun ba ang intention? According to... hindi ko masagot yan, sila ang makakasagot niyan. But I want to emphasize that yung 18, lahat ng 18 naman, sumama sila sa deliveries. Okay. Kaya sila nag-join affidavit. Kasi lahat ng na-deliveran na yan, halos magkakasama sila. So yun din pala yung question ko before pa kasi di ba ang alam namin, ang inasahan namin, all 18, paparado yan, kukunan ng isa-isa. But we stopped at 8. Paano nyo ba pinili? Ang ombudsman ang pumili. Ang sabi nila, pwede bang kausapin namin si Mr. Taberdo sa araw na ito? Sige, ako, pinapunta ko. Si Buluntate sa ganitong araw. So, isa-isa yon. Yung wow ba na yun, sir? Oo, upan. So, individual. Sino yung namili nun? Ombudsman. How did they select? How do you know? I think randomly. Random. Oo. Now, after interviewing the 8, ang sabi sa akin, contented na kami. Gets. Paano yun? Baka kung kukuha pa ulit sa 14, hindi na. Talagang discretion ng Office of the Ombudsman kung anong gusto nila. Attorney, I just need to ask kasi I'm sure you're well aware naman po dun sa naging statements ni Ombudsman after po na mag-recant ng 4. And I'll quote him, he said that you were a colorful character daw po. Your reaction lang po to that type of... Sabi ni Ombudsman, Opo. I did not in that press con, Colorful. Yes, sabi niya, character. colorful. Yes po. Well, perhaps he knew what I did during the PDAP scam. I sued or I submitted documents or complaints against 14 senators, 198 congressmen, and 5 cabinet secretaries. No? And then after that, we worked together somehow in the Tevez case. So, when I heard several complaints from people of Negros Occidental about the alleged abuses of the Tevez group, no? Every month namamasyal ako sa Negros noon to validate. Kasi walang masumbungan yung mga tao doon eh. Sabi ko nga, yung isang bata na na-rape, no? Anyway. So, during that time, yung mga witnesses ko, ang nagbibigay ng targets for search warrants na in-implement or in-applyan ng CIDG and in-execute ng CIDG. No? Kasi nakuha ko yung group, isang group, okay. 4 kasi yan na hit group ni Tevez eh. Former Army, former Marines, former NPA, cadres, and locals. So doon sa locals, nakuha ko yung leaders nila. At may listahan nga ako dyan, 2.5 pages ng listahan ng mga hitmen. No? At sarili kong banyon, effort. Walang tulong at security forces natin. So in that context, perhaps, the Ombudsman say that I am, he described me, a colorful character. Yes.